Wala nang paligoy-ligoy pa dahil ito na ang buong katotohanan, kaya naman simulan na ang chapter 162 up to chapter 163. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Wika ni Ashbourne na pwede raw magtagal si Jinwoo nang magpakailan pa man sa mundong ito at hindi na siya magigising sa panaginip na kanyang nararanasan ngayon. Sinasabi daw ba ni Ashbourne na manatili si Jinwoo sa ilusyong kanyang ginawa, pero sagot ni Ashbourne na hindi raw siya ang gumawa ng mundong ito kundi si Jinwoo mismo. Ang kagustuhan daw ni Jinwoo na itama ang kanyang pagkakamali na nagawa noon ang tumulong upang magawa ang mundong ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, at sa madaling salita ay ito raw ang domain ng Shadow Monarch. Nandito raw sila ngayon sa walang hanggang pagtulog or pwedeng kamatayan na din, at matagal na raw niyang pinapanood si Jinwoo at kahit malapit na ito sa kamatayan ay patuloy pa rin daw kinokontra ito ng bida. Siya raw ang record ng mga struggle ni Jinwoo, ang ebidensya ng paglaban nito at ang reward sa mga natamo nitong mga sakit. Sa madaling salita raw ay siya mismo si Jinwoo, at sa loob daw ng kanyang domain ay malaya ang bida na gawin ng kanyang gusto gaya ng pagpapatubo nito ng puno. Maaari daw magawa ni Jinwoo ang bagay na gusto nito sa loob ng domain ni Ashbourne at ibalik din ito mula sa kanyang kapangyarihan. Kahit na nga ba posible lamang ang mga ito sa loob ng domain ni Jinwoo ay may kakayahan naman siyang bumuo, sumira at baguhin ang kanyang mundo. Ibig sabihin daw ba ni Ashbourne na parehas ang kanilang kapangyarihan, wika ni Jinwoo, at sagot ni Ashbourne na matagal na raw niyang gustong makita ang bida at siya raw ang Shadow Monarch. Siya raw ang hari ng mga patay na taglay ang power of death at ang nagahari sa kailaliman ng kadiliman. Tanong ni Jinwoo kung bakit daw siya ang napili, pero sagot ni Ashbourne na hayaan daw siyang ipakita ang simula at ang katapusan at ang simula ni Jinwoo. Pinakita ang physical na katawan ni Jinwoo kung saan sigurado raw ang Beast Monarch na ito raw ay patay na, at wika ni Thomas na nawala daw ang presensya ni Jinwoo kung kahit ano raw kaya ang nangyari, habang si Baekhyun ay napagtanto na wala nang pipigil sa mga monarch. Naiinis naman si Lim Tae-gyu sapagkat hindi raw siya dapat nakinig sa sinabi sa kanya, pero maaari daw na may pagkakataon pa sila kung ito ay aatakihin ng sabay-sabay, at kahit hindi raw nagawang pigilan ng isang national level hunter ang kanilang kalaban ay wala na silang magagawa pa para sila ay umatras. Kaya naman ang babalaki na nilang atakihin ng Frost Monarch ay sabay-sabay nilang naramdaman ng malakas na kapangyarihan na nagmumula kay Jinwoo. Hindi makapaniwala ang Frost Monarch dahil hindi raw maaari na buhay pa rin si Jinwoo, habang sa isip ng dalawa na hindi nila pwedeng hayaan na mabuhay ang totoong Shadow Monarch pagkatapos mamatay daw ni Jinwoo. Kaya naman agad nagmadaling umatake ang dalawa upang pigilan ang pagbabalik ng Shadow Monarch, subalit isang paa ang tumama sa mukha ng Beast Monarch kung saan tumama din siya sa Frost Monarch. Napalipad papalayo ang dalawa mula kay Jinwoo, at dito ay pinakita ang isang nilalang na may hawak na dagger, at simula daw ngayon ay walang makakalapit sa ating bida. Sa ibang mundo ay tanging liwanag at kadiliman lamang ang nag-e-exist dito, kung kaya't ang ginawa ng Absolute Being ay gumawa siya ng Messenger of God para sa liwanag, habang sa kadiliman naman ay ginawa ang 8 monarch. Ang mga monarch na siyang sinusubukang wasakin ng mundo ayon sa sinaunang utos sa kanila, at ang mga mensahero na may layunin na panatilihin ang mundo ay walang katapusang nagpapatayan, at dahil napagod na ang pinakamaliwanag na fragment of brilliant light ay nagtanong ito sa Absolute Being. Tanong nito na bakit daw hindi nagbibigay ng tulong ang Absolute Being sa kanila, at hindi raw ba narinig nito ang kanilang pagdurusa kung kahit nakikiusap daw siya na bigyan sila ng kapangyarihan upang matalo na nila ang kanilang kalaban. Subalit ang Absolute Being ay hindi kumibo kung kahit na-realize ng fragment of brilliant light na ang kanilang laban sa mga monarch ay isang libangan lamang para sa kanilang Panginoon, at ayaw nitong matapos ang kanilang pakikipagdigmaan. Ang lahat ay sinasamba ang Absolute Being, ang lahat ay ginagawa para sa Absolute Being, ang lahat ay pinapatunayan ng kanilang katapatan sa Absolute Being, at sinusunod talaga nila ang mga commandment, ngunit ang bilang ng mga buhay na nawala ay mas nahigitan ng mga natitirang buhay. Kaya naman kahit sinusunod nila ang utos ay walang ibang naghihintay sa kanila kundi ang kamatayan, at kanilang naisip na hindi mahihinto ang digmaan habang nabubuhay ang Absolute Being. Kaya naman nagkaroon ng rebellion ng mga fragment of brilliant light laban sa Absolute Being, at tinuturo ni Ashbourne ang dati niyang itsura kung saan siya ang kaisa-isang Messenger of God na hindi nagtaksil sa Absolute Being. Ang mga sundalo raw ni Ashbourne noon ay walang kalaban-laban sa pinagsamang army ng ibang Messenger of God, at kanyang naisip na yun na din ang kanyang katapusan. Subalit nang buksan niya ang kanyang mga mata sa kadiliman ay na-realize niya na may tinagong kapangyarihan ng Absolute Being sa kanya, at dito na magsisimula ang kanyang pagiging Shadow Monarch, at binanggit ang salitang arouse. Unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo at tinuhugot niya ang mga sandatang nakabon sa kanya, habang makikita din natin na ang mga namatay niyang mga kasama ay unti-unting nabubuhay mula sa pagkamatay. Gamit ang bago niyang
kanyang mga sundalo ay muli silang bumalik sa digmaan, ngunit nang buksan niya ang silid ng Absolute Being ay nakita niyang yun na din ang katapusan ng buhay nito. Ang mga natitirang fragment of Brilliant Light ay pinatay ang Absolute Being at tinawag ang kanilang sarili bilang bagong Panginoon at ginamit ang iba't ibang klaseng paraan upang huntingin ang mga monarch. Bilang resulta ay nagawa nilang mahuli si Legia, ang hari ng mga giant, at ngayon ang balanse sa kapangyarihan na hindi napantay, at nang ma-realize ito ng mga monarch ay sinamantala naman ito ni Ashburn para sumali. Para malabanan daw ang mga rulers ay walang choice ang mga monarch kundi makipagsanib puwersa sa kanya, at doon ay nagsimula na ang kanyang pakikipaglaban kasama ang mga monarch bilang Shadow Monarch. Ang oras at mga kaluluwa daw ng digmaan ay sumasang-ayon sa kanya, at nang makipagsanib puwersa siya sa army ng King of Berserk Dragons ay kinatatakutan siya ng mga rulers, ganun na din ng mga monarch. Kalaunan ng dalawang monarch na natatakot sa kanya ay nagsanib puwersa upang siya ay patayin, at dahil doon ay muntik nang maubos ang kanyang Shadow Army. Ang kapangyarihan daw na sobrang lakas ang dahilan upang siya ay pagtaksilan, habang ang Beast Monarch ay tumakbo at iniwan ang kanyang mga sundalo, habang si Baran naman ay nagbayad ng buhay sa kanyang pagtataksil. Sa mga sandaling iyon ay nagsilabasan din ng mga rulers, habang ang bangkay ni Baran ay kanyang itinago sa kanyang shadow, at ngayon ay kakaharapin naman niya ang dati niyang mga kasamahan na ngayon ay tinatawag na bilang ruler. Lumuhod ng sabay-sabay ang mga rulers sa harapan ni Ashburn at nakiusap na ito na raw ang tamang oras upang sila ay patawarin ng greatest fragment of Brilliant Light, at wala na raw rason upang sila ay maglaban pa. Kahit na nga raw ba sapat ang kapangyarihan ng mga rulers upang siya ay upunta sa kawalan, ay mas pinili nila ang kapayapaan bilang respeto sa pagiging leader niya noong sila ay magkakasama pa dati. Tugon ni Ashburn na ano raw ang sinasabi nila na walang rason ay pinatay nila ang kanyang master, pero sagot ng isa na master din naman nila ang master ni Ashburn, kung kaya tinawakan ni Ashburn sa mukha ang isa at sinabing yun na mismo ang dahilan kung bakit mas naging malala ang krimen na kanilang ginawa. Alam daw ni Ashburn higit sa lahat na masakit rin para sa mga rulers ang kanilang ginawa sa Absolute Being, ngunit nais lamang nilang matapos ang digmaan. Sagot ni Ashburn na kung gusto raw matapos ng mga rulers ang digmaan ay tusukin daw nila ang kanyang puso upang makamit na nila ang tagumpay, pero ang isang ruler ay nakiusap na sila ay mapatawad na ni Ashburn. Sumaludo ang lahat ng rulers, ganun na din ang kanilang mga sundalo kay Ashburn, at sana daw ay mawala na ang galit nito sa kanyang puso. Sobrang gulong-gulo daw ang kanyang isip at wala siyang makitang solusyon sa mga oras na yon, kung kaya't nakapag-decide siyang magtago para pagplanuhan ang kanyang paghihiganti. Dahil nakulong niya si Baran sa kanyang shadow ay binabalak naman niyang atakihin ng Beast Monarch pagkatapos niyang maibalik ang kanyang katawan, pero habang siya ay nagtatago ay nagawang matalo ng mga rulers ang mga monarch. Nang siya ay makabalik sa harap ng mga monarch na nagawang makatakas sa pagitan ng mga dimension, ang hari ng mga dragon ay hindi hinayaan ang pakikipaglaban sapagkat nire-recover pa lang nila ang kanilang army, at doon ay tinanggap siya na maging kasapi ng grupo. Naganap sila ng mundo kung saan doon sila magbubuo muli ng panibagong army, at ito ang planet Earth, at ang presensya ng mga monarch sa mga tao ay tiyak na kamatayan para sa kanila. Naalala ni Jinwoo ang pangyayaring ito dahil nakita niya na ito sa Demon Castle, at pagtatanong niya kung ito raw ba ang mangyayari sa inaharap, pero sagot ni Ashburn na ito raw ang nangyari sa nakaraan. Ano raw ang ibig sabihin dito ni Ashburn, tanong ng bida, at sagot naman ito na kung ang mga monarch daw ay nabuhay para sa pagkawasak, ang mga rulers naman ay nabubuhay para panatilihin ang mundo. Napag-alaman ng mga rulers kung nasaan ang mga monarch, kung kaya't pinadala nila ang kanilang mga sundalo sa Earth, ngunit sa kanilang pagdating ay wasak na ang lahat sa mundong ito. Nagalit ang mga rulers dahil nabigo silang pigilan at hulihin ng mga monarch na nagresulta upang mawasak ang planet Earth, kung kaya't upang maitama ang lahat ay gumamit sila ng device na taglay ang kapangyarihan ng Absolute Being, at ito ang Cup of Reincarnation, isang gamit ng Absolute Being. Kakaiba daw ang gamit na to dahil kaya nitong ibalik ang nakaraan sa 10 taong nakalipas, at ginawa daw ng rulers ang lahat upang iligtas ang mundong ito, subalit ang kasalukuyang Earth ay masyadong mahina upang labanan ng mga monarch, at dahil walang magical energy dito ay hindi nila kayang tagalan ang mangyayaring digmaan. Kahit sino daw ang manalo sa dalawang grupo, ang pinsala sa planet Earth ay hindi magbabago, kung kaya't nagkaroon daw ng desisyon ng mga rulers na kung hindi nila may liligtas ang lahat ay sisiguraduhin nilang may makakaligtas na mga tao at magpapatuloy na mabuhay sa mundong ito. Wika ni Jinwoo na yun na raw ang simula ng pagkakaroon ng hunter sa kanilang mundo, at sagot ni Ashburn na gusto ng mga rulers na may mabuhay kahit ano pa ang kanilang gawin sa mangyayaring digmaan. Naisip ni Jinwoo na kahit may mabuhay sa mangyayaring digmaan ay makakabalik daw kaya ang society sa dati niyang buhay, at ang Demon King na kanyang nakalaban ay isa lamang fragment sa memories ni Ashburn. So ibig sabihin daw pala na ang kanilang mundo ay nakaranas na ng ilang beses sa pagkawasak, at kahit daw ang mga rulers ay hindi pwedeng kontrahin ng daloy ng oras ay nagawa naman nilang makita ang posibleng pagbabago sa
pagdaloy nito sa pamamagitan ng Cup of Reincarnation. Habang sinusubukan daw ng mga rulers na itama ang kanilang pagkakamali ay patuloy naman ng mga monarch na gawin ang kanilang plano hanggang sa tuluyan na ngang hindi maggamit ang Cup of Reincarnation. Sinasabi daw ba ni Ashburn na may limit ang paggamit sa device nito, tanong ni Jinwoo, at sagot naman nito na walang kapangyarihan ng infinite na parang nangyari sa absolute being na nagawa siyang patayin ng kanyang mga nilikha. Paano raw nagawang patayin ng mga rulers ang absolute being? At sagot ni Ashburn na wala raw pinagkaiba ito sa mga taong nilikha ang isang makina dahil ginawa sila upang makipaglaban at ang kanilang kapangyarihan ay sapat na upang patayin ang gumawa sa kanila. Nagkaroon daw ng idea ang mga monarchs sa ginagawa ng mga rulers na pinapahiram nila ng kapangyarihan ng mga tao at nagpapakalat sila ng mana sa mundo ni Jinwoo sa pamamagitan ng pagpatay sa mga magical beasts ay nangiram din ng katawan ng mga monarchs sa mga tao upang makapunta sa mundo at ang kanilang army ay mas maaga na nakakatungtong sa mundo ni Jinwoo. Binalak daw ng mga monarch na gamitin ng mga mana na pinakawalan ng mga rulers upang gawing patibong ang buong mundo upang patayin ang lahat ng mga sundalo ng mga rulers na siyang tutulong sa mga tao. Ang isang monarch na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan ay kailangan ng isang vessel upang makatungtong sa mundo at yun daw ang dahilan kung bakit hindi magawa ng King of the Dragons at Shadow Monarch na makarating sa Earth dahil wala silang makitang vessel na kayang humandle ng kanilang kapangyarihan. Isang mage na nagtatrabaho sa ilalim ng isang monarch ang nagbigay ng proposal upang makahanap daw si Ashburn ng tamang vessel at bilang kapalit ay hiningi ng architect ang pagkakaroon ng walang hanggang buhay. Subalit walang nilalang ang kayang humandle ng kanyang kapangyarihan kung kaya't ang architect ay nag-design ng isang system na maghahanap ng malakas na pangangatawan at mentality. Sa paghahanap ng architect ay doon na napansin ni Ashburn ng isang tao na siyang hindi naaayon sa standard na ginawa ng architect at itong araw si Jinwoo na kahit madalas ng muntik ng mamatay ay nagagawa niyang makaiwas sa kamatayan. Kahit na nga ba hindi sang-ayon ng architect sa kanyang desisyon ay pinili niya raw si Jinwoo at sasabihin niyang muli na siya raw ang record ng paghihirap ni Jinwoo, ang ebidensya ng kanyang paglaban at ang reward sa mga hirap nito sa buhay. Kahit na nga ba nahigitan raw ni Jinwoo ang inaasahan ng architect ay hindi raw sapat ang kanyang kakayahan upang gamitin ang power ni Ashburn at sagot naman ito na ginamit daw ng architect ang konsepto ng mga tao para makapag-adapt sa katawan ng bida. Nabuo daw ang system gamit ang kanyang lakas at unti-unti nitong binabago ang katawan ni Jinwoo at sagot ni Jinwoo na yun daw pala ang dahilan kung bakit nagmukhang laro ang system at tinawag siyang bilang isang player. Subalit pinagtaksilan daw ni Ashburn ng architect at sagot naman ito na sinala niyang mabuti ang paghingi ng tawad ng mga ruler o ang pagtataksil na ginawa sa kanya ng mga monarch at dito ay nagkaroon siya ng conclusion na gusto niyang panatiliin ang dati niyang desisyon. Ang mga oras daw na kasama niya si Jinwoo ay sobrang saya at maaaring ayaw niya itong mawala at ngayong sila ay iisa lamang ay wala nang halaga kung sino pa ang magmay-ari ng katawang nito. Kaya naman ngayon ay bibigyan niya raw ng pagpipilian si Jinwoo kung gusto raw ba niyang manatili sa domain na ito at gawin ang lahat ng kanyang gusto or babalik siya sa katotohanan kung saan kakalabanin niyang muli ang kanyang mga katunggali. Bakit daw hindi kumampi si Ashburn sa mga rulers kahit na nga ba ayaw niya ng labanan ng mga ito at mas pinili na tumakas kasama ang mga monarch at sagot naman ni Ashburn na hindi niya naramdam na siya ay napapabilang sa lugar ng mga nasa liwanag. Sagot naman ni Jinwoo na parehas daw sila ng kasagutan sapagkat hindi raw siya nabibilang sa domain ni Ashburn kung kaya't napangiti ang Shadow Monarch at tanong muli ni Jinwoo na ito raw ba ang huli nilang pagkikita. Sagot naman ni Ashburn na babalik na siya sa walang hanggang pagtulog habang si Jinwoo naman daw ay mananatili bilang immortal kung kaya't malabo na magtagpo ang kanilang mga landas at sa pamamagitan daw ng pagkamatay ni Jinwoo ay magiging sobrang lakas na ang kanyang tinataglay na kapangyarihan pagbalik niya sa mundong ibabaw. Alam daw ni Jinwoo ang bagay na yun sapagkat sila ay iisa lamang at dito ay pumikit si Jinwoo at binanggit na ang salitang arouse.